Balik eskwela ng mga bata. At kahit tapos ng summer, karamihan sa mga pamilyang Pinoy, beach pa rin ang isa sa mga pinupuntahan para magbakasyon. Pero hindi lahat ng outing masaya. Ang iba, nauwi sa trahedya. Kasalukuyan nag-review para sa Medical Technologies licensure exams si Mami Jahazel Maninding. At matagal na raw nang huling lumabas para magbanding ang kanilang pamilya, lalo ng mga bata. Kaya naman, sobrang excited daw ang kanyang dalawang anak. Lalo ng panganay na si Ranziel nang mag-book sila ng overnight accommodation sa isang private beach resort sa Subic, Zambales. Pero ang pananabik ng kanilang pamilya nauwi sa paghinagpis. Yun na po yung time na natatakot na ako kasi natatakot ako mawala si baby. Sabi ko, Lord, nawag ko. Kailangan ko yung anak ko. Magiliw, talented at matalinong bata. Higit sa lahat, mapagmahal sa kanyang kapatid at mga magulang. Ganito inilarawan ni Jahazel ang 5 taong gulang at panganay na anak na si Ranziel. Masipag daw mag-aral ang bata. Tatak din daw na karakter ni Ranziel ang pagiging masiyahin at pagiging appreciative kahit sa maliit na bagay. Kaya na mag-check-in na sila sa All Hands Resort, ayaw na raw nitong umuwi sa sobrang ganda raw ng kanilang tutuluyan. Kahit yung resort nila, kino-compliment ni baby na, Mommy, I like it here. I want to stay here. Iba na pala yung ibig sabihin. Doon pala siya mawawala. Tila pahiwatig ang mga huling salitang sinambit ng bata. Hindi na pala kasi siyang makauwing buhay sa kanilang tahanan. Noong nakarang linggo, umagulgol na dumulog sa ating programa sa radyo si Mami Jahazel para humingi ng tulong na maipasara ang All Hands Beach Resort sa Subic, Zambales. Ayon sa kanya, kung hindi dahil sa kapabayaan ng management ng resort, kapiling pa sana nila si Ranziel. Wala naman po din siyang babala. Wala naman siyang sinabi na, Ma'am, huwag muna po kayo maligo kasi may mga jellyfish. Imposible po na hindi nila alam na merong mga nakagat sa area. Nang kapitan ng jellyfish ang kanyang anak, hindi raw agad nasaklolohan ng mga staff. Pinilit naman daw alisin ng ina ang dikya, kaya pati raw siya nadampian din sa hita. Sobrang takot na takot ako nung time na yun. Yung sigaw ko talagang, sabi ko, tulong. Talagang ilang beses po sumisigaw ng malakas noon ng tulong. Marami raw wala sa nasabing resort. Walang abiso o babala ang mga staff sa mga delikadong bahagi ng resort na maaaring pinamumugaran pala ng mga jellyfish o dikya. Wala raw mga warning signs sa palibot ng pampang na maaari sanang mabasa ng mga guest. At ang nakakabahala pa, walang lifeguard o kahit sinong personnel ang nakabantay sa mga water activity area. May isang lalaki na lumapit. Sabi niya, suka lang yan, suka. Tapos binusan niya po si baby. Meron nag-offer na mag-isakay kami. Tapos hindi niya pa itakbo dun si baby. Talagang, tapos yung nagbuhat kay baby, pinasa niya lang din sa bagong staff na bagong dating. Yun po yung sumama sa amin. Ang lubos daw na nakakabahala nang respondihan sila ng staff ng resort, tanging spray ng suka lang daw ang ginawa ng mga ito. Hanggang sa hinimatay ng bata. Hindi naman daw agad nadala ng ospital ang bata dahil ang resort wala pa raw sariling sasakyan. Sa tulong ng isang private guest pa na isugod sa pinakamalapit na ospital ang kanyang anak. Kasama raw nila noon ang 2 staff ng resort. Bagamat humihinga pa ang bata nang dalhin sa ospital, binawian na rin ito ng buhay makalipas ang 3 oras. Ang mga staff ng All Hands Resort missing in action. At si Mami Jahazel na na-sting din ng jellyfish,
hindi na rin nasikasong gamutin ng mga nurse ng ospital. Hindi ko rin naman talaga nagustuhan yung treatment sa amin kasi critical yung condition ng anak ko eh. Critical na. Himatay na siya eh. Dapat sana naasikaso nila maigi si baby. Hindi yung gising na siya, pero hindi naman nila minonitor yung oxygen niya. Yung pinaka hindi ko nagustuhan, mas inuna pa nila yung mag-deposit, ganun. Critical yung condition, mas uunahin. Hindi na nga po nila ako nagamot eh. Inilipat ng ospital si Mami Jazel at habang nakaburol ang kanilang anak, 2 days pa siyang namalagi ng ICU. Kasi kung hindi pa po ako lilipat ng ibang hospital, siguro pati ako wala na. Yun po yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Pero may higit pa palang nakakaalarma sa insidenteng ito. Dahil hindi pala ito ang unang beses na palpak sa pagresponde ang resort sa kanilang mga guest. Lumantad sa aming team ang batang una na raw kinapitan ng dikya habang nagsuswimming sa loob ng all hands. At sa parehong araw din mismo na nabiktima ang mag-inang Jazel at Ranzel. Kwento ni Katrina Pascual, birthday ng pamangkin niya at doon nila napiling magdiwang sa all hands. Sa kaso nila, nagpaalaala naman daw ang staff na dapat nakasuot ng rash guard kung maliligo sa dagat. Kasi talaga namang madalas kami doon na nagstay doon sa all hands na yan. Tapos birthday kasi ng pamangkin ko, kaya doon kami nag-swimming noong June 28. Doon sa do's and don'ts, meron naman silang sinabi sa amin. Siyempre, yung mga dapat na hindi dapat dalhin, tsaka yung pwede. Pwede yun doon sa mga emergency, katulad niyan, wala silang nabanggit sa amin tungkol doon. Sa mga water activities, wala naman silang restriction na sinabi. Pero ang hindi inaasahang aksidente sa dagat, nangyari rin kina Katrina. Nakababa daw sila sa dagat ng kanyang unika iha nang nagulat na lang siya sa malakas na sigaw ng anak habang pumapalahaw ng iyak. Nung nagkaroon na kami ng room, nakapasok na kami. Tapos nag-swimming kami ulit ng mga bandang maghahapon na. Tapos nung pag-ahon namin, yung anak ko nasa likod ko eh. Tapos yun, lasting na siya sa kamay kasi nag-iyak na siya sa likod eh. Tapos yun, tumakbo kami. Gaya kina Jazel, wala raw staff na nakabantay sa activity area. At kahit nagkakagulo na sila, wala pa rin sumasaklolo. Kinailangan pa raw niyang magalit para mabigyang atensyon ng resort. At nang may rumisponde na, muli, spray lang daw ng suka ang ginawa. Ang sabi pa raw ng staff, mawawala lang din ang sakit sa kamay ng bata. Sa resort pa nagpalipas ng gabi ang pamilya ni Katrina. Pero kinabukasan, kinailangan ng dalhin sa ospital ang anak niya dahil sa sobrang pamamaga ng mga kamay. Hindi tulad ng kaso ni Mami Jazel, sinagot ng resort ang pagpapagamot at pagpapaospital ng anak ni Katrina. Oo, medyo mabagal yung response ng all hands. Tapos hanggang sa, ayun na, humupa na. Hanggang sa naging okay na siya. Kaya lang kasi, nung mga bandang gabi na, yung kamay ng anak ko namaga na siya. Sila naman ang nag-cargo lahat ng mga expenses na kailangan namin doon. Ikinagulat naman daw ni Mami Katrina nang mabalitaan nilang na-aksidente rin ng jellyfish si Mami Jazel at anak nitong si Ranzel. Ibig sabihin daw, hindi pa ipinatigil ang management ng resort ang pagpapaswimming sa beach kahit pa nabiktima ng anak niya ng jellyfish.